Kamusta pong muli mga kababayan? Sana po nasa mabuti po tayong kalagayan. Nagbabalik po muli ang inyong katambay para po magkomento po sa inyo. Si Katambay Manong po. Magandang umaga po muna, tanghali, hapon, gabi, madaling araw po sa atin lahat. Saan man sulok ng bansa o mundo tayo naroon, naway maingatan po tayong lahat. Shoutout po muna pala at maraming salamat po kay Ma'am Gina Ray ng Europe. At syempre po ng Hong Kong po, si Kingston ng 123 ng Hong Kong. Maraming salamat po sa inyo, Ma'am Gina Ray and Kingston, sa mga biyaya na pinagkakalob nyo po. Shoutout po at mabuhay po kayo at ingatan nawa po. At syempre po, shoutout din po kay Lab 29 at kay Ma'am LB, Ma'am LB Louis Vuitton. At syempre po kay Sir Manny Dinero ng USA, Miami, Florida. Mabuhay po kayo. Maraming salamat po sa pagtitiwala po mga kababayan. At syempre po sa buong mundo po, saan mang sulok ng mundo na meron tayong kababayan, mga OFW, mga Pilipino, mabuhay po tayong lahat at mabuhay po kayo at maingatan po araw-araw mga kababayan. Ito po, pag-usapan po natin mga kababayan, ito pong issue na nag-report po at syempre po nag-report po sa atin si Attorney Vic na kung ano po ang nangyayari doon po sa issue na pinail po nila na petisyon sa Korte Suprema. Ngayon po ay nagbubunga na po mga kababayan kasi pinatatawag na po ng Korte Suprema, pinaatin na po para po dito sa oral argument ang isa pong kasama po mga tambay, kasama po yata sa mga gumawa po yata ng mga blanco na questionable na nalagyan po ito ng hindi bababa sa 241 billion mga tambay. Ito po, pinatatawag po ng Korte Suprema at pinaatin po sa susunod po na hearing o oral argument. I think ipapaliwanag po ni Attorney Vic. Ito pong si Representative Stella Kimbo mga tambay, ng bagong chairman po ito ng Committee on Appropriation mga tambay. Pinatatawag po siya at kailangan niya na pong magsalita mga kababayan. Pakinggan po natin si Attorney Vic. Pinag-utos ng Korte Suprema na dapat ay magpakita at tumalo yung bagong chairman ng Committee on Appropriation ng mababang kapulungan ng House of Representatives, si Marikina Congresswoman Stella Kimbo. Siya ay pinag-uutos na magpakita at dumalo sa gaganaping oral argument diyan po sa Baguio, sa Supreme Court sa April 1. Meron tayong obligasyon sa inyo na maghatid ng update at meron ho ako obligasyon sa inyo na humarap kanina sa Korte Suprema bilang kinatawan ng mga ordinaryong Pilipino, ng mga manggagawang Pilipino na kaisa po dito sa ating inihatid na kaso sa Korte Suprema na humihingi na ideklarang null and void at unconstitutional itong 2025 national budget. Sapagkat pera nyo po ito taxpayers money po ang involved dito at bahagi rin dito yung isa sa ating mga argumento kung bakit dapat itong ideklarang unconstitutional dahil meron pong private money involved. Yung mga perang nakolekta sa mga ordinaryong manggagawang Pilipino sa pribado na mandatorily ay kinakaltasan dahil mandatory member po tayong lahat ng tinatawag nating PhilHealth. So binigyan po ng zero funding ng gobyerno, yung administrasyon ni Bongbong Marcos, ang PhilHealth ngayong taon. Kaya maraming umaalma kung binigyan ng zero funding ang PhilHealth. Hindi po kasi dahilan na meron di umanong 600 million pesos reserve fund ang PhilHealth. That's not the point. The point being, saan napunta yung mandatoring kinakaltas tuwing sahod mula sa mga nagtatrabaho sa pribadong sektor? Patatandaan po ninyo, lagi kayong binabawasan sa inyong sahod. Hindi nyo pa man nahihipo yung inyong pinaghirapan tuwing kinsenas at katapusan, kinakaltasan po yung inyong mandatory contribution kasi miyembro ho tayong lahat ng PhilHealth. Yun din po yung ating hinahanap. Yun din po yung ating basihan ng unconstitutional because there is no way that the government can decide na bigyan ng zero budget or defunded ang PhilHealth.
Dahil hindi po pera ng gobyerno lamang yan. Pera po nang gagaling sa ordinaryong manggagawang Pilipino na nagtatrabaho sa pribado. Yan po mga tambay, napakaganda pong good news ang ibinalita po sa atin ni Attorney Vic mga katambay. Ayan po, magkakaalaman na po mga tambay at alam naman po natin ang Korte Suprema ay may piring po. May piring po ang Korte Suprema natin. Mabuhay po ang Korte Suprema kasi nakita naman po natin yung mga nakaraang agreement ng oral agreement ay pumapabor po sa taong bayan. Katulad po nito, nagpataw na po. Meron na pong mungkahi ang Korte Suprema na isauli po ang pera po natin na kinuha po at ang inilipat po na pera natin galing po sa PhilHealth at galing po ito sa miyembro na manggagawang Pilipino mga tambay na nagko-contribute. Yan di po yung kinu-question ni Attorney Vic Di ba? Hindi po ito ordinaryong pera. Galing po ito, pinagpawisan po ito, contribute po ito ng mga Pilipino, mga kababayan. Pero sa kanila, baliwala po yon. Kaya nga po meron tayong mga kababayan, meron tayong mga subscribers na sinasabi, sa bagong Pilipinas daw, bawal magkasakit. Bawal na po tayo magkasakit kasi walang pera PhilHealth Di ba? Bawal na rin daw po tayong kumwestiyon sa bagong Pilipinas dahil magkakaproblema raw tayo Baka ma-demanda pa tayo. Bawal na. Lahat po bawal na. Bawal questionin, bawal magtanong, at bawal magkasakit sa bagong Pilipinas, mga kababayan. Kaya po, mabuhay po kayo, Attorney Vic. Mabuhay po kayo at mabuhay po si Congressman Ungab. At siyempre po, lalong-lalo po, mabuhay po si dating Pangulo Duterte at mabuhay po ang ating Vice President Sara Duterte na mga nagbubunyag po ng ginagawa pong maanumalya po yatang mga korupsyon ginagawa sa pera natin. At ito po, malalaman po natin ngayon kung pupunta po ang isang napakagaling na representative po ng Marikina, si Stella Kimbo. Siya po pala, dati po kasi ang chairman dyan nagbitiw po di ba? Nagbitiw po kasi ang dating chairman dyan. Yung sinasabi po ni Vice President na 2 tao kumukontrol sa House of Representatives, di ba? Si Tambaluslos na tinatawag ng Vice President at siyempre po si Saldico. Siya po yung dating chairman po ng Committee on Appropriation po, si Saldico. Pinalitan po ng bago ngayon na si representative po ng Marikina na si Stella Kimbo. Siya na po ang bagong chairman ng Committee on Appropriation. Siya po ang ngayon ang pupunta po at meron na pong schedule sa Baguio. Sa Baguio po pupunta ang isang Stella Kimbo, mga tambay. Ang sabi po ng ating butihing abogado, si Attorney Vic, ay naka-schedule na po ito. Ito po yatang April, mga kababayan. April po yata, April 1, kung hindi nagkakamali ang inyong lingkod. Kaya po mabuhay po kayo, Attorney Vic. Mabuhay po kayo, Korte Suprema. At nakikita nyo po ang nangyayari po sa ating bansa, lalong-lalo po sa kaperahan po ng taong bayan. Ginagampanan nyo po ang tamang paghatol, tamang proseso ng batas na susunod at wala po kayong piring, mga kababayan. Walang piring ang batas, mga kababayan. Hindi po nasusuhulan at syempre po walang pinapaboran. Taong bayan ang pinaglilingkuran. Di ba? Napakabuti po nito. Kaya dito po yung mga congressman natin, sunog na sunog po ito At nananatili pong nananahimik ang utak ng lahat. Hindi nyo pa ba napansin? Ang pinaka-utak, di ba? Yung pinaka-hari. Nasaan na kaya ang pinaka-hari? Yung kahari-harian po dyan sa institusyon ng House of Representatives. Bakit po kaya hindi nagsasalita ang hari? Yung pinaka-hari nila. Yung pinaka-utak, ugat na nangyayari pong ganito. Mga tambay. Kasi kung hindi galing sa hari, kung hindi utak ng hari, meron po bang oral agreement na mangyayari sa Supreme Court? Sige nga, napakarami po Katulad po niya, kinu-question po ang 2025 national budget. Mga kabayan, ang masakit lang po nito, nakapag-withdraw na po sila dyan. Ayon na rin po kay Attorney Vic yan, yung mga nakaraang sinabi niya sa atin. Di ba? Yung nag-ulat po siya sa atin na na-withdraw na po ang 65%. Di po ba? At ang tanong po natin, sana po maungkat po yan at sana po mawalang bisa po ang budget po natin. Kailangan po ito itama, mga bayan. At kailangan po may managot. At kailangan po may makulong. May managot, may makulong, at merong ma-impeach. May masibak.
may masibak sana at maparusahan dahil ito po ay ugat po ng korupsyon ito. Korupsyon po ito, mga tambay. Pagsisinungaling po ito. Nagsisinungaling ka, mga tambay. Nagnanakaw ka sa pera ng bayan yata. Di ba? Kaya mainam po ito, magtuloy-tuloy po ang investigasyon at siyempre po ang investigasyon po ng Korte Suprema, ang Korte Suprema natin ay magtuloy-tuloy at para po maungkat at mailabas po. Sana rin po kumbidahin po at papuntahin din po sana ng Korte Suprema ang hari, yung pinakahari po, hari ng Senado, hari ng Kamara. Siyempre, dapat papuntahin din po ang pinakakahari-harian, yung pumirma po ng GAA na naging gago. Di ba? Yung pinirmahan niya po na sinasabing walang mga blanco, dapat din po paliwanagin yan, mga tambay. Bakit ka pumayag na pirmahan mo ang General Appropriation Act, yung GAA, na meron palang anomalya doon sa ginawa nilang Bicameral Conference Committee Report at yung sa ginawa nilang General Appropriation Bill o yung GAB ay may problema na. Di ba? Blanco sa Bicameral Conference Committee Report, blanco, maraming blanco. Pagdating sa General Appropriation Bill o GAB, ay wala ng blanco, nalagyan na raw ng 241 billion. Pagdating sa General Appropriation Act o itong GAA, yun yung pinagmamalaki ng Pangulong Marcos, di ba? Nagbanta pa nga yan eh. Hindi nyo ba naalala? Ang Pangulong Marcos nagbanta pa kung hindi matutuloy at mapipigilan ang 2025 national budget. Ano po ang sabi ng Pangulong Marcos diyan? Isa-shutdown niya ang gobyerno. Shutdown. Mga kabayan. Ang tanong po ngayon ni Kamanong, hindi po ba dapat siya ang i-shutdown ngayon? Mga kabayan, sa ginagawa po nilang kawalang hiyaan yata sa ating pera. Kasinungalingan yata ang ginagawa nila. Napakaraming kasinungalingan. Mga nagbabalat kayo yata itong mga ito. Dapat sila po ang ma-shutdown. I-shutdown po natin itong mga ito, di ba? Lalo po ang institusyon ng Kamara at Senado. Puro pera po ang issue, mga kabayan. Kaya po rito sa ginagawa po ni Atty. Vic, ni Congressman Ungab, at siyempre po ni dating Pangulong Duterte at Vice President Sara Duterte, mga kabayan, suportahan po natin ito. Tama-tama po yung sinasabi ni Atty. Vic. Pera po natin ito. Contribute po natin ito. Tax po natin ito. Na niwawalang hiya po yata nila. Niwawalang hiya po yata nila, mga kabayan. Talagang naging professional sindikato na po yata sila, mga kabayan. Itong mga ito. Itong magmula po yata sa taas pababa. Mga professional na. Naging professional na talagang ibang klase. Nagpakasama na po yata sila dahil sa pera, mga tamay. Hindi na po paglilingkod ang ginagawa sa mga Pilipino. Hindi na po paglilingkod ang ginagawa sa Pilipinas. Pagnanakaw na po yata ang ginagawa, mga tamay. Puro pagnanakaw na yata. Nagtatanong lang po, mga kababayan. Sana magsalita rin, mga tamay. Napakatagal na. Last year pa hindi nagsasalita ang hari, yung hari ng House of Representatives, yung pinakautak. Hindi nagsasalita, mga tambay. Never heard. Wala tayong nababalitaan. Hindi ini-interview. Hindi hinahabol ng media. Hindi tinatanong ng mainstream media, mga tambay. Ang tinatawag na tambaluslos ng Vice President. Di po ba tayo nagtataka? Sino po ang mga nagsasalita? Puro congressman. Yung sinasabi daw po ng mga attack dog. Yung sinasabi po ni Harry Roque. Mga tambay, yung sinasabi ng mga Pilipino na attack dog daw po itong mga ito. Itong mga nagsasalita. Pero yung pinakahari, nananatiling tahimik, mga katambay. Samantalang nung impeach nila ang Vice President, kay lakas-lakas ng loob, nagsasalita siya ron sa Kamara. Ang speaker, di ba? Nagsasalita sa Kamara nung ini-impeach ang Vice President. Pero ngayon, sila ngayon ang nasa issue at sila ngayon ang pinag-uusapan dahil sa umuugong at natutuklasan yatang korupsyon natin, mga tambay. Nananahimik, mga tambay. Puro attack dog lang ang nagsasalita. Di ba? Kaya ipagpatuloy po natin yan at ipagpapatuloy po natin na sana po ay malaman po ng taong bayan at ilabas po ang katotohanan, lalo-lalo po sa Korte Suprema. Sana po makita po lahat ng Korte Suprema natin ang kasingku-singkuhan maibalik sana. Kaya lang nakakalungkot Paano kaya maibabalik? Lalo ko ito ipawawalang bisa ang ginawa nilang pagpondo ng 2025. Ipawawalang bisa ng Korte Suprema
ang malaking tanong natin dyan, nakapag-withdraw na. Nasaan yung pera na yon? Yung hindi bababa sa 4 trillion ang nai-withdraw na raw. 2 trillion na lang ang natitira sa ating budget. Nai-withdraw na daw po yan ayon kay Atty. Vic. Di ba? Nakakalungkot. Kung yan ay pawawalang bisa ng Korte Suprema, paano naman yung mga na-withdraw na nila, na kababayan? Pag ipag-uutos ng Korte Suprema, katulad ng ginawa sa PhilHealth, ipinababalik na po yung pera po na nilipat po nila na hindi bababa sa 60 billion. Ito, kung ipababalik ng Korte Suprema sa pamahalaan sa bagong Pilipinas nila, sa binagoong na Pilipinas, di ba? 4 trillion yan para ibalik mo ulit. Mga kababayan, ang tanong, maibabalik pa ba? At kung maibalik naman, saan nila naman kukunin ito? Another corruption na naman kaya? O another utang na naman kaya? Nagtatanong lang po si Kamanong, mga kababayan. Nakakalungkot lang po, no? 3 taon tayong dinala sa pera. At buti na lang po, nagpapasalamat po si Kamanong dahil meron pa po tayong mga politiko na meron pong pagmamahal sa ating pera, may pagmamahal sa bayan. At syempre po, may takot po sa Panginoon, mga katambay. Nakita naman po natin, kahit po sa kabila ng katandaan ni dating Pangulong Duterte, hindi pa rin niya po matiis. Pag nakikita niya ang ating bansa ay sinasamantala ng masasamang tao, di ba? Nagsasalita siya, binubunyag niya, mga kababayan. Paano na kung wala pong katulad ni dating Pangulong Duterte? Dahil nakita po natin ngayon, ang mga politiko, nagkakaisa po sila. Magkakasabwat po yata sila sa mga ganitong pangyayari at ganitong gawain, lalong-lalo sa ating kaperahan. Paano na? Paano na kung wala si dating Pangulong Duterte? Wala si Congressman Ungab. Wala si Atty. Vic. Wala si Vice President Sara Duterte na nagbunyag ng napakalaking korupsyon sa institusyon ng Kamara at Senado. Kontrolado ang pera. Paano na kung wala itong mga ito? Saan pupulutin ang ating bansa? Ginagawa na nila pala ito. Baka pati ang 2023 at 2024 national budget natin, ganito rin kaya ang ginawa nila. Napakarami rin pera na isiningit. Sa bagay, sinabi na po ng Vice President yan kung gaano kalalaki ang sinisingit nila. Dahil nakapagsingit nga sila sa DepEd, paano pa iba? Paano? Yung mga isinisingit kaya nila sa malalaking pondo natin katulad ng DPWH. Di ba? Ang katulad niya sa health system natin, sa DOH, mga pwedeng singitan ng malalaki. Di ba? DepEd, yung malalaking pera na pinopondohan natin. Lalo na yung DA, di ba? Yung Department of Agriculture natin, nasisingitan din kaya yan ng how many billions na nilalagay lang po nila sa sinasabi po ni Atty. Vic na nilalagay po nila yung kanilang pork barrel daw po sa mga ayuda at doon daw po sa mga unprogram. Ibang klase, mga kababayan. Kaya po dito, mga kababayan, isamahan po natin tulungan po natin, isama po natin sa dasal at panalangin na maingatan po sila Atty. Vic, ingatan nawa, ganun din po sila Congressman Ungab, Vice President Sara Duterte at dating Pangulong Duterte at lahat ng sumusuporta para sa katotohanan. Lahat ng sumusuporta sa mga Duterte ay maingatan nawa ang sumusuporta para sa katotohanan, hindi po para sa kasamaan, mga kababayan. Maraming salamat po, Atty. Vic, sa inyo pong paghahayag at pagtutok po sa issue sa pera ng bayan sa mga mandarambong po sa ating bansa, ang mga mandarambong, ang mga magnanakaw po ng mga politiko sa ating bansa. Nasa inyo po ang suporta ng majority ng Pilipino, kung Atty. Vic. At siyempre po sa darating na halalan, hindi naman po magdadalawang isip ang mga Pilipino na kayo po ay iluklok sa Senado. Lalong-lalo po ang partido po ng PDP Laban, mga kabayan. Ang tinatawag nilang Team Suka, mga kabayan. Maraming salamat pong muli, mga katambay. At syempre po, ulitin ko, maraming salamat po kay Ma'am Gina Ray ng Europe at Kingston 123 ng Hong Kong. At syempre po, 29 at Ma'am LB Louis Vuitton at kay Sir Manny Dinero. Maraming salamat po sa inyo, mga kababayan. At syempre po, thank you po sa mga nagla-like, share, subscribe at comment, mga tambay. At syempre po sa mga
magko-comment pa at syempre magsusubscribe, magpa-follow. Thank you po at thank you rin po sa mga nakagusto po dito po sa ating Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. Maraming salamat po. Mabuhay po tayo mga kababayan. Konting taste na lang po, malapit na po dumapo ang Agila ng Mindanao sa Malacanang. Konting taste na lang po. Ingatan nawa po mga tambay. Mabuhay ang bansang Pilipinas. Paalam. Bye-bye.